Sa mga nagdaang kabanata ay natigilan na lang si Aheng sa mga sinabi ni Wen Qingqing sa kanya kaya naman hindi na siya nakapagsalita pa dito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay mabilis na lumipas ang ilang oras at nakarating na din sina Xiao Chen sa Tianyuan City Garment Shop upang magpalit ng kanilang kasuotan. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na sa ngayon, ang bagong nasakop ng Qingyanman ang Divine Sword Cake at mabilis itong nagkalat sa buong sekta, kung magsusuot kami ng damit ng Qingyanman, ito ay magiging abala. Mas maganda ang pagpapalit ng damit. Matapos siya sa kanyang malalim na pag-iisip ay tinawag siya ni Jiang Meng at nagtanong kung ayos lang ba ang kanyang kasuotan. Sinabi naman ni Xiao Chen na ayos lang ito at maganda ang napili mong damit. Ilang sandali pa ay nakarating na ang alagad ni landlord upang bigyan sina Xiao Chen ng imbitasyon sa magaganap na auction, kaya naman tinawag ng alagad si Xiao Chen. Mabilis namang sinabi ni Xiao Chen na oo at sino naman kayo, inabot ng alagad ni landlord ang imbitasyon at sabay sinabi niya na ito ay galing sa aming boss, bukas ay magkakaroon ng auction sa Chunfeng, hinihiling kong bigyan mo siya ng mukha na dumalo. Na agad namang tinanggap ni Xiao Chen ang invitation letter ng landlord. At sinabi niya na napakabait ng boss mo. Tinatanggap ko ang imbitasyon, at dadalo dito. Agad namang nagpasalamat ang alagad ng landlord at sabay sinabi na aalis na sila. Sinabi naman ni Jiang Meng kay Xiao Chen na isa itong invitation letter ng Chunfeng Tower, bakit nila ito binigay sa atin? Sinabi naman ni Xiao Chen na since inimbitahan nila tayo, tignan natin kung anong meron dito. Natuwa naman si Jiang Meng at sinabi niya na maganda ito, dahil ito ang aking unang pagkakataon na lumahok sa isang malaking auction. Hinawakan naman ni Xiao Chen ang ulo ni Jiang Meng at sabay sinabi na kung ganun bumalik na tayo sa loob. Ang mga disciples naman ay sinusundan sina Xiao Chen sa kadahilanang napatay ng Qingyanman ang kanilang elder at pinabagsak ang Divine Sword Cake. Nasabi pa nga ng isa na buweset, ang magkasintahang iyon ay nagmula sa Qingyanman. Dagdag pa ng isa na oo, ang babaeng iyon ay tinatawag na Jiang Meng at isang disipulo ni Duan Siliang. Sila ay mga kaaway ng Divine Sword Cake, dapat nating patayin sila para sa ating mga elder. Kailangan natin silang patayin upang may paghiganti ang ating elder. At mabilis na lumipas ang mahabang araw sa Chunfeng Tower ay ito ang nakatakdang araw na magaganap ang malaking auction. At makikitang napakaraming mga disciples ang nag-aabang sa labas ng Chunfeng Tower upang lumahok sa magaganap na auction. Sinabi naman ng isa na sa kasamaang palad, wala akong invitation, subalit mas magandang pumasok upang masaksihan ito. Natawa naman ang isa at sabay sinabi na kailangan mong makakuha ng imbitasyon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang auction na ito? Dagdag pa niya na hindi lamang ang aming Tianyuan domain, ngunit ang Qingzhou Domain at Jingzhou Domain ay may malalaking pamilya din. Sa kabilang banda naman sa loob ng Chunfeng Tower Auction Stage ay makikitang marami ng tao dito. Ilang sandali pa ay pumasok na sina Xiao Chen at nagulat siya sa dami ng tao dito. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang Chunfeng Tower na ito ay mayroong 100 masters. At masasabi kong hindi ordinaryo ang auction na ito. At nagpatuloy na sina Xiao Chen patungo sa pintuan ng VIP at ang nakakapasok lang dito ay ang mga inimbitahan ng landlord. Nang makalapit sina Xiao Chen ay bahagya silang pinigilan ng tagabantay at sabay sinabi na VIP lang ang pwede dito, ipinakita naman ni Xiao Chen ang kanyang imbitasyon letter sa tagabantay. At nang makita ito ng alagad ay agad itong humingi ng paumanhin at agad na pinatuloy sina Xiao Chen ng may masayang ekspresyon. Sa likod naman ni Xiao Chen ay tumatakbo ang hangal na young master dahil late na daw siya. Kaya naman sa kanyang pagmamadali ay hindi niya namalayan na nabangga niya si Xiao Chen. Kaya naman nagalit siya na kahit siya naman ang mali at sabay sinabi niya na wala ka bang mata, alam mong dadaan ang young master. Ngunit nang makita niyang si Xiao Chen ito ay nag-iba ang kanyang ekspresyon na sabi pa nga niya na ikaw. Sinabi naman ni Xiao Chen na nakakagulat bang nakita mo ako dito. Na agad namang binigyan ni Xiao Chen ng matalim na titig ang baliw na young master. Na dahilan upang kilabutan ito na sabi pa nga niya na huwag kang lumapit sa akin. At agad na tumakbo ng mabilis, napansin naman siya ng guard at nagtataka kung bakit tumatakbo ang master ng pamilyang Jiang. Sa ginawang pagtakbo ng baliw ay nasabi na lang ni Xiao Chen na bakit ba siya takot na takot sa akin, mukha ba akong hari ng mga demonyo. Sa loob naman ay makikita ang maraming disciples na dumalo sa auction.
At ilang sandali lang din ay nakapasok na sina Xiao Chen sa loob at patungo sa upuan ng mga VIP. Kaya naman nagtataka ang mga disciples na sabi pa nga nila na nakita mo ba iyon? Mukhang naglakad ang dalawa papunta sa upuan ng mga VIP, dagdag pa ng isa nakita mo, galing sila sa Qingyanmen. Nakita ko sila sa Chunfeng Tower kasama ang anak ng pamilya Jiang, ito ang Qingyanmen, hindi ako nagkakamali. Napansin naman ni Jiang Meng na pinagtitinginan sila ng mga tao, kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung bakit nakatingin ang mga tao sa kanila, sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ko rin alam. Narinig naman ni Xiao Chen ang mga disciples na pinag-uusapan sila dahil nakilala silang nagmula sa Qingyanmen at uupo sa VIP seats. Nasabi na lang ni Xiao Chen na nakilala na pala nila kami. Ang pagpapalit ng aming mga damit ay hindi naging kapaki-pakinabang. Sinabi naman ng baliw na young master na well, sino ka? Tayo ay nakaupo ng magkasama at nagkaroon ng isang nakamamatay na pagtatagpo. Ngunit nang makita niya itong si Xiao Chen ay agad itong kinilabutan na sabi na lang niya na uuwi na ako. Kaya naman tumayo siya at sinabi niya kay Xiao Chen na ikaw na naman. Ngunit sinabihan siya ni Xiao Chen na tumahimik ka at manahimik. Natatawa na lang si Jiang Meng sa nakikita niya sa dalawa. Agad naman siyang umupo at hindi na nagsalita dahil sa sinabi ni Xiao Chen. At nanahimik na lang siya na parang basang sisiw. Napansin naman ni Wen Qingqing si Jiang Chuan kaya naman sinabi niya dito na hindi ko inaasahan na pupunta ka, dito ay walang paraan para tumakbo ka. Dagdag pa niya na sandali lang, gusto kong makitang maayos ka sa sandaling ito. Sa kabilang banda naman ay nasabi na lang ni Xiao Chen na sigurado akong, lahat ng makapangyarihang puwersa ay nagsipuntahan dito, hindi ko alam kung anong magiging highlight ng auction ngayon. Si Jiang Chuan naman ay hindi na talaga makaporma sa kadahilan ng katabi niya si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay nilapitan siya ni Xiao Chen na ikinagulat naman niya dahil sa biglang pag-akbay ni Xiao Chen. Tinanong naman siya ni Xiao Chen na kung kilala ba daw niya ang mga VIP na dumalo maliban sa kanila. Sinabi naman ni Jiang Chuan habang kinakabahan na oo kilala ko ang mga yan. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi niya ay agad na sinabi ni Xiao Chen na sabihin sa kanya ang lahat. Sinabi naman ni Jiang Chuan na tingnan mo, sa kaliwa mo ay naroon ang mga miyembro ng pangunahing pamilya ng pinakamalaking pamilya sa Qingzhou. At nasa harap mo mismo ang mga tao mula sa Dragon Gate ng Xuanwu Realm at ang Royal Family ng Fenglei Realm. Itinuro naman niya si Wen Qingqing at sabay sinabi niya na hindi niya kilala ang nakaupo doon. Dagdag pa niya na may iilan pang mga tao dito na hindi ko din kilala. Matapos marinig ni Xiao Chen ang impormasyon galing kay Jiang Chuan ay agad niyang sinabi na manahimik ka na dahil kahit papano ay alam ko na. Bahagya naman nina si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na pagtapos mo akong utusang magsalita ay pinatahimik mo lang ulit ako. Maya-maya pa ay sinabi na ni Landlord na maraming salamat sa iyong lahat sa pag-aantay ng matagal. Nang marinig ng mga disciples ang sinabi ng landlord ay natuwa sila dahil sa wakas ay magsisimula na ang auction. Dagdag pa ng landlord na maraming salamat sa lahat sa pagsali sa auction na ito ng Chunfeng Tower, wala na akong ibang sasabihin, at magsimula na tayo. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen ang landlord ay nasabi na lang niya na napakahusay ng taong ito. Sumenyas naman si landlord sa kanyang tagasunod sinyalas na ilalabas na ang unang item. Nilabas ng magandang babae ang storage ring na naglalaman ng iba't ibang mga item. At mabilis naman niyang ibinigay ito kay landlord. Ilang sandali pa ay nilabas na ni landlord ang unang item at sabay sinabi niya na ang item na ito ay ang 9th grade healing medicine na kung tawagin ay Shengyuanden. Nasabi na lang ni Jiang Chuan na yun na ba iyon, na kahit si Xiao Chen ay ganun din ang sinabi. Sinabi naman ni landlord na alam kong ayaw ng lahat sa gamot na ito sa ikasyam na baitang, ngunit ang elixir na ito ay hindi lamang para sa pagpapagaling. Ang tableta na ito ay naglalaman ng kaunting kapangyarihan ng spirit ng langit at lupa. Bagaman ito ay kaunti lamang, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa isang mandirigma. Nagulat naman ang mga disciples nang marinig nila ang sinabi ni landlord na naglalaman ang tableta ng kapangyarihan ng spirit ng langit at lupa. Na kahit si Jiang Chuan ay nagulat sa benepisyo ng elixir na kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag din ni landlord na ang elixir na ito ay ginawa ng dakilang emperador sa kanyang mga unang taon. Sa oras na iyon, hindi pa nakakamit ng dakilang emperador ang paglilinang sa langit, tapos na-promote siya.
Ang gamot na ito ay nakakuha din ng kaunting spirit na ito. Ngayon ang lahat ay maaaring magsimulang magbid. Ang panimulang bid ay 8,000 ginto. Agad namang nagsitaasan ng kamay ang mga disciples at nagbigay ng kani-kanilang mga bid na umabot sa 10,000 ginto. Ngunit ang babaeng mayabang ay nagtaas ng kamay at nagbigay ng bid ng 20,000 ginto. Nang marinig ng mga disciples ang bid ng babaeng mayabang ay natahimik sila bigla. Sinabi naman ng babaeng mayabang na since wala nang nagbid, ang item na ito ay siguradong mapupunta na sa akin. Agad namang sinabi ng landlord na kung ganun, magsimula na ulit tayo sa susunod na item. Nilabas ni landlord ang pangalawang item at sinabi niya na ang pangalawang item na ito ay isang bihira lang makita, at ang tawag dito ay Skyhawk Cob. At ipinaliwanag niya na ang maliit na Skyhawk na ito ay usap-usapan na isa sa pinakamahusay sa itaas na mundo at maaari nitong karibal ang emperador pagkatapos maabot ang pagtanda. Dagdag pa niya na ang dugo ng ibon na ito ay hindi dalisay, ngunit pagkatapos maging isang may sapat na gulang, maaari siyang maging isang ika-6 na hayop sa antas ng langit. Ang panimulang presyo ay 20,000 ginto. Nagulat naman ang mga disciples sa presyo ng pangalawang item. Nasabi na lang ni Jiang Chuan na ang ibon na ito ay kailangan kong makuha. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Jiang Chuan na boy, ito ay nasa ika-6 na antas lamang pagkatapos ng paglaki. Bakit ka kinakabahan? Sinabi naman ni Jiang Chuan na sa ika-6 na antas, maaari itong ituring na isang malakas na asset sa susunod. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Ngunit nagbid na naman ang mayabang na si Wen Qingqing, ng 30,000 ginto. At sabay niyang tinignan si Jiang Chuan na may kasamang pang-asar, nasabi na lang ni Jiang Chuan na ang babaeng ito ay gusto akong asarin. Ang mga disciples naman ay pumalag sa bid ng babaeng mayabang, na umabot sa 50,000 ginto hanggang sa umabot na ito ng 60,000 ginto. Nenas naman si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na umabot na sa 60,000, gusto kong magpatuloy, ngunit binigyan lang ako ni Lolo ng 500,000 para sa pangunahing item. Dagdag pa niya na kung gumastos ako ng masyadong maraming pera, maaaring hindi ko makuha ang mga huling item, ang kahihinatnan ay magiging mapanganib para sa akin. Napapahawak na lang sa ini si Jiang Chuan dahil hindi siya makapalag sa gusto niyang item. Umabot na sa 70,000 ang item na lalong nagpainis sa kanya. Nakita naman siya ng babaeng mayabang at inaasar siya dahil hindi na nagbid si Jiang Chuan. Nasabi na lang din ni landlord na ang pamilyang Wen na ito ay talagang mayamang pamilya. At sabay sinabi niya na mayroon bang mas mataas na presyo. Kung wala na, ang item na ito ay pag-aari na ng babaeng ito. Ang mga disciples naman ay hindi na din pumalag sa bid ng babaeng mayabang. Tuwang-tuwa naman ang mayabang na babae dahil wala nang pumalag sa kanyang bid. Kaya naman sinabi na ni landlord na kung gayon ang maliit na ibon na ito ay pag-aari na ng babaeng ito. Ngayon ay ipagpapatuloy namin ang ating auction. Ang pangalan ng maikling espada na ito ay Qing Hong Hong, na nasa itaas na hangganan. Agad namang nagbigay ng bid ang mga disciples sa espada na umabot din ng 50 gold. Matapos ang bidding ng maikling espada ay sinabi na ni landlord na kung ganun, makinig ang lahat. Malapit nang matapos ang auction. Ang susunod na item ay magiging pinakamahusay. Ang ganitong bagay ay ganap na naiiba. Nilabas ni landlord ang dalawang pambihirang item na ang isa ay nababalutan ng makapal na enerhiya, at isa naman ay nababalutan ng enerhiyang kidlat. Nilagay ni landlord ang dalawang item sa maliit na lamesa at nagkaroon ito ng reaksyon na naglabas ng matinding liwanag at matinding pressure. Hindi maiwasan ng mga disciples na mamangha sa dalawang item dahil ramdam nila ang matinding enerhiya na lumalabas dito. Agad namang nagbigay ng bid si Jiang Chuan ng 25,000 gold. Sa kabilang banda naman ay nagkaroon ng reaksyon ang three-eyed marked wolf sa nilabas na item. Na kahit si Xiao Chen ay ganun din ang naramdaman, nasabi pa nga niya na ito pala ay isang thunderbolt. Naglalaman ito ng malalakas na elemento ng apoy, hangin at kulog. Maaari itong gamitin sa paghahagis ng mga espada, o maaari itong gawing mga magic weapon. Kaya naman natuwa siya dito at sabay sinabi niya na gusto ko ang bagay na ito.
Sinabi din ni landlord na ang hangin at kulog na bato na ito ay ibebenta ng hindi bababa sa 50,000 ginto, at simula ng iyong pagbid. Agad namang tumayo ang mayabang na babae at nagbigay ng kanyang bid na 100,000 at sabay sinabi niya na gusto ko ang bagay na ito. Nagtinginan ang mga disciples pati na din si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na nababaliw ka na ba. Na kahit si Xiao Chen ay nagkaroon na ng reaksyon sa kayabangan ng babae. Nagbigay naman ng bid ang isang nilalang na umabot sa 150,000 at sabay sinabi niya na ang bagay na ito ay nauugnay sa Dragon Gate. Pinigilan naman siya ng bahagya ng isang elder. Kaya naman sinabi niya dito na ang iyong Dragon Gate. Gusto namin ito mula sa pamilya Zhao ng Qingzhou, Ninas naman ang elder kaya naman sinabi niya dito na ang lakas ng loob mong matanda ka. Agad naman siyang nagbigay ng bid na umabot sa 200,000 gold. Ngunit tumayo na naman ang mayabang na babae. Na ikinagulat naman niya dahil ayaw talaga magbigay ng babae at sobrang garapal nito. Nagbigay ng bid ang mayabang na babae na si Wen Qingqing na umabot ng 210,000 gold, at natutuwa siya dahil sa alam niyang wala nang papalag sa kanyang bid. Kaya naman nagbigay ng komento ang mga tao sa loob ng auction at malaking tanong sa kanila kung sino ang babae. Sinabi din ng iba na mukhang hindi mananalo ang Dragon Gate at ang pamilyang Zhao sa bagay na ito. Galit na galit ang Dragon Gate dahil naririnig din niya ang usapan ng mga tao, subalit tuwang-tuwa naman ang mayabang na babae na si Wen Qingqing sa kanyang mga naririnig. Kaya naman nagdesisyon na lang siya na hayaan na ito, subalit naghihimutok siya sa galit. Tinignan naman ni Elder ang babae na may kasamang madilim na ekspresyon at sabay sinabi niya na ewan ko ba sa babong babaeng ito. Kapag natapos na ang auction, papatayin talaga kita. Tuwang-tuwa naman siya dahil mukhang wala nang gustong magbid, at kung wala na talaga ang bagay na ito ay mapupunta na sa akin. Ngunit sa kanyang kasiyahan ay biglang nagbid si Xiao Chen na umabot sa 300,000 gold, na ikinagulat naman ni Jiang Chuan. Na kahit ang mga tao sa auction ay halos malaglag ang panga sa kanilang narinig at malaking tanong sa kanila kung sino ang taong iyon. Napalitan naman ng inis ang mukha ng babaeng mayabang na si Wen Qingqing na kanina lang ay masaya. Napatingin naman si landlord sa direksyon ni Xiao Chen at sa isip-isip pa niya na siya na yun. Tumayo ang mayabang na babae at sabay sinabi kay Xiao Chen na nakuha mo ang tuta ko dati tapos ngayon may gusto kang agawin ulit. Papatayin na kita. Nag-apoy sa galit ang mayabang na babae subalit sinabihan lang siya ni Xiao Chen na manahimik ka. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad siyang bumalik sa kanyang upuan ngunit sinabi niya kay Xiao Chen na kung ganun lalabanan kita. Agad siyang nagbigay ng bid na umabot sa 350,000 at sabay sinabi niya na mukhang malas mo at ako ang nakaharap mo. Ngunit sa kanyang ginawa ay nagbigay si Xiao Chen ng bid na umabot sa 500,000 gold, kaya naman si Jiang Chuan ay halos matuno na sa kanyang mga naririnig kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na kalahating milyon na. Dagdag pa niya na ang hangin at kulog ay dobleng bato para sa kalahating milyong kakilakilabot ito. Agad namang nagtaas ng kamay ang mayabang na babae at nagbigay ng bid ngunit bago pa man niya masabi ang kanyang bid, ay pinigilan na siyang ni Aheng at sabay sinabi niya na huwag kalimutan ang ating pinakamahalagang gawain miss. Natigilan naman si Wen Qingqing nang marinig ang kanilang mahalagang gawain. Ngunit naghihimutok siya sa galit na sabi pa nga niya na ito ay nagpapagalit sa akin. Galit na galit ako. Sinabi naman na ni landlord na 500,000 gold meron pa bang gustong magbid na mas mataas. At sabay niyang sinabi na walang manggugulo sa Chunfeng Tower ko. Sa kabilang banda naman ay nandito nakahanay ang mga masters ng landlord, na agad kikilos kung anuman ang maaring mangyari sa auction. Ilang sandali pa ay sinabi na ni landlord na kung ganun, ang Wind at Thunder Doublestone ay maibebenta na sa 500,000 gold. Na ikinatuwa naman ni Xiao Chen at ng kanyang alaga, ngunit nagugulat si Jiang Meng kaya naman sinabi niya kay Xiao Chen na Brother Chen, gumastos ka ng 500,000 gold, samantalang ang babaeng alipin ay masarap ang tulog. Hinimas naman ni Xiao Chen ang ulo ni Jiang Meng at sinabi niya na huwag kang mag-alala kalahating milyon lang ito, subalit hindi pa din talaga maiwasan ni Jiang Meng na magtaka kay Xiao Chen. Maya-maya pa ay sinabi na ni landlord na kung ganun, magsisimula na ang finale ng auction na ito. At ang bagay na ito ay makakaakit ng atensyon ng lahat. Bumantong hininga si landlord at nagbanggit siya ng isang kataga. Na agad namang lumabas ang nagliliwanag na scroll na may kasamang malamig na enerhiya.
Kaya naman ang disciples ay ramdam ang kakaibang enerhiya na nilalabas ng scroll sa kadahilan ng napakalamig nito. Patuloy na umiikot ang scroll at patuloy din itong naglalabas ng malamig na enerhiya. Sa isip-isip naman ng mayabang na babae na ang bagay na ito ay maihahambing sa antas ng Heaven Martial Art, ang Mystic Palm. Kailangan kong makuha ang bagay na ito. Sa isip-isip din ng Dragon Gate Sect ay sigurado ako sa bagay na ito na isang pambihira. Sinabi naman ng Elder, na ngayon ang pamilyang Zhao ay mananalo-nagan sa pagkakataong ito. Na kahit ang ibang pamilya ay sinabi din na sa wakas ay lumitaw na, dapat kong makuha ito, kahit na ano ang mangyari. At dito na din matatapos ang ating episode 13 mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Marvy Dagatan San Jose Marshall, Mecha Joy Tejero, Hian J. Pulupatan, RJ Lacaba, Huawei Repablo, Rogi Dordas, Bortolaliso, Mark Anthony Maceda, Jason Villamor. Shoutout din sa mga taga Davao, June Bernardo, Jaren Dalangpan, Joe Marie Patubo. At hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala, dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.